Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Amir from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng March 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakin nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, lagi nyong tatandaan yon. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi po yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng awareness, change of decision, o mga bagay na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa iyo. Okay, news of birth or a new business opportunity. Pwede na doon sa point kasi we have the crib din, maaari may mga mabubuntis, mga anak, o mag-aanak ka sa minyahan, kung ano man yan. Sa iba sa inyo is may mga bagong magaganap o mangyayari sa buhay mo. Pwedeng nandun yung iba is may mga new idea ka na gusto mo i-force this time, o kaya may mga nakakaisip ka ng bagong business, o kaya is gusto mong palaguin, may idea ka na gusto mong palaguin lalo yung business mo, pwedeng nandun sa point na yon. Or kaya may mga enterprises situation din ako na nakikita dito. Pwede may mga pag-uusapan din related to a child, or panganganak, birth, mga ganyan, no? May mga pag-uusapan na ganoon. So, pero may nakikita ko dito na need ng protection na sinasabi ko, or maybe nandun yung may tao na nag-protect, no? Kung gusto niyo talaga magbuntis, pwedeng yung partner niyo hindi pa siya ready and they protecting something, no? Baka nagpoprotekta siya, or pwedeng nandun yung point baka nagpa-inject siya or something, di ba? Hindi natin alam, or maybe this is you. Yan. Or kung gusto niyo talaga is siguro nandun yung point na you need to take good care din yung sarili mo sa nakikita ko sa dito. Pero kung talagang there's a no chance na talaga na para magbuntis, nandun ka talaga sa courage, kung paano basa dyan. Alam mo naman si Bobita, si ate mo, no? Andun yung mga time na, but if you want lang naman, no? Pero maybe iba dito may mga problema kayo. And then also, yung iba sa inyo is yun nga may mga bigat habang tumataha kayo ng inyong destination, paano nagiging makipot ang daan para sa inyo, no? Nandun yung point na ang dami mo ring iniisip, or ang daming gumugulo sa iyong isipan this time, or gugulo sa iyong isipan this time. Kung may mga bagahe ka na bubuhatin, or may mga burden situation into your life din sa nakikita ko dito, no? And also, ang nakikita ko rin dito is you want to protect someone, or maybe someone's want to protect you. Ang nakikita ko dito sa iyo, yun nakikita ko dito. Baka may mga pamangkin ka, anak ka, pwedeng nado sa point na yun, or family, no, also. Or may mga tao na gusto kang protektahan or gusto mong protektahan. We have a June din kasi sa nakikita ko dito, siguro within a 6 days, 6 weeks or 6 months, or by June, and there's something beautiful things happen into your life. Ano ba? March, April, May, June, July, August, September, or maybe by October, pwedeng natin ganun, September, October, or August man yan, may mga beautiful things happen into your life din sa nakikita ko sa'yo dito. And also, sinasabi rin na you are protected from your angels, ang sinasabi dito. Tsaka medyo kung kailangan mo talaga ng resting time, mag-rest ka, hindi naman masama, no? Kailangan mo rin ng mag-rest kasi maaring nandun yung journey na medyo pagod ka na, o kaya may mga gumugulo sa isipan mo, di ba? Slowly but surely getting ahead. Nagiging mabagal ang mga bagay-bagay sa sitwasyon mo. Nagiging mabagal ang action, nagiging mabagal ang success, nagiging mabagal ang pagpasok, pwede na doon sa point na yun, ano, sa aspeto ng buhay mo. Or maybe nahandoon ka sa point na you want to make sure lang talaga this time, kasi siguro kasi andito si Creep tsaka si Stork, handun talaga this time is you are more on protective pagdating sa sarili mo, lalo na wag kang sa love life o sa mga tao na nangloko sa'yo, kung pera man yan, or mga tao na inabuso ka, or sitwasyon na naabuso ka.
siguro this time is you are more on protecting to yourself at nagiging ano ka na, nagpuput boundaries ka na and you want to make it sure na talaga na ayaw mo na mag-mess kasi nandito ka na sa new beginning in life, no? Pwedeng nahandoon sa point na yon. Or you need, no? Kung may mga bago kang makikilala this time, o mga magkakaroon ka ng mga bagong connection or enterprises or thinking idea, siguro you need mo muna na i-make sure kung good or bad ba siya kasi handito rin kasi si carriage, kung ano mabasa dyan. You need to be very careful lang kasi magiging magulo yung situation. No? Kaya ingat na lang din kung sa aspeto ng buhay mo yan, ha? And misunderstanding. Magkakaroon ng mga misunderstanding into your life. Pwede na doon sa point na may tao dito na palagi nila kayo nagkaka-misunderstanding. Pwede kasama mo sa trabaho, karelasyon mo. Pwede magkakaroon kayo uli ng misunderstanding. Pwede na doon sa point na yun, ano. Yun. Kaya ang sinasabi rin dito is masabaan mo yung pasensya mo. Kumbaga, maging slow. Alam ko naman na mabait ka naman Libra, no? You always thinking talaga before ka talaga mag-action. It's good din. Pero, minsan talaga, may mga Libra rin kasi na medyo nagiging bobito at bobita pagdating sa love, no? Nandun sa point na yun. Kaya siguro, nandun sa point na kailangan this time, maging tortoise ka na talaga, no? Yun na nakikita ko. Or ano yung point na magkakaroon muli ng mga misunderstanding na parating kung saang aspeto ng buhay mo yan. Habaan mo lala yung pasensya mo. Parang paulit-ulit kasi siya nagiging gano'n, no? And we have may mga problema ka talaga na carriage, or may mga burden, or may mga buhat-buhat pa talaga, no? But, handun yung point na, sa haba-haba man din na mga pinagdadaanan mo sa buhay mo na parang camel ka rin na iyon yung makapagbibigay sa'yo talaga ng energy or positivity in life na ma-overcome mo daw yung mga problema sa buhay. Kumbaga nandito rin yung point when it comes to a camel, no? Yan, kumbaga nandun yung point na dahan-dahan lang, sabi niya, dahan-dahan lang kasi baka hindi mo maintindihan yung sitwasyon at maging pabigat yun sa'yo or maging mabigat o hindi maging maganda yung outcome. Parang wina-warningan ka niya dito, no? And you need to be very careful din. And syempre, we have the June and July, ano, may mga ganun sitwasyon. Hindi ko alam kung ano yung June and July sa nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng July may kakilala ka na may birthday, ganyan. And then also is 7 hours, 7 days, 7 weeks, 7 months, pwedeng ganun. Or may mga unexpected blow of emotions. Pwede may mga maganap o mangyari na situation, ganyan. Maybe this week sa iba or may mga magaganap talaga na struggle, no? Sana hindi ganun talaga kalaki. Hindi sana unexpected kasi wave kasi yan no? Parang wave of siya, is unexpected, bigla lang siyang mangyayari, mga gano'n. Pwedeng disappointment, misunderstanding, intense, pwedeng mga trauma, pwedeng lungkot, pwedeng depression, pwedeng mga hindi pagkakasundo, ganyan, unhappiness, pwedeng mga gano'n, o separation man yan, pwedeng nandun sa point na yan, no? Di sana unexpected situation, o pwedeng nandun ka sa point na magiging mabagal yung takbo ng buhay. Kasi nandito si Tortoise, kasi nandito rin si Camel. Ganun. May mga bagay din na pwedeng nahahatak ka ng nakaraan, no? Sa iba sa inyo, kasi nandito rin si July. Nakapagpapahatak sa'yo sa nakaraan, and this time, buhat-buhat mo pa yun. Pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo. Hindi siya unexpected din kasi ito sa nakikita ko dito. May mga hot topic ata to, no? Sa nakikita ko, kasi this is a sun. Yan, may mga feeling emotions, situation ako na nakikita sa'yo. Ang set of time need to plan ahead. Siguro by this first week of March, siguro kasi ang dami mo ring hayop sa nakikita ko sa'yo dito. May mga alaga ka bang kangaroo, camel, pagong, ibon, kung ano man meron dyan, no? Yan. Sa iba sa inyo yun nga, may mga manganganak ba? Kasi we have also the child dito, baka may mga buntis o manganganak talaga, o mga pwedeng doon din yung point na nag-aalaga ka ng mga bata, ganyan. Dito sa sitwasyon of the kangaroo din, kasi yung kangaroo, diba, jump lang yan ng jump, diba? Siguro kailangan planuhin maigi. Kaya dito rin si Tortoise. Planuhin mo maigi. Wag lang jump ng jump. Wag lang sugod ng sugod, no? Kumbaga, pag-isipan mo talaga ng maigi. Kasi magiging July yan talaga. 'Di ba? Magiging wall talaga yan. 'Di ba?
mahirap na. Kaya ngayon matutok, ay nako, we have the will. Sa situation mo, may mga sitwasyon na sana wag naman din lahat ang nakikita ko dito. Paano may mga paulit-ulit na sitwasyon na nagaganap sa buhay mo or pwedeng may mga naulit na nangyari na noon na pwedeng maulit muli ngayon. Kaya, tortoise, don't be kangaroo, be a camel. Yung will mo ha, parang nag-iiba dito, parang nagkakaroon kayo ng plano, nag-iisip kayo, pero same, nagiging same yung pattern. No, sa nakita ko, may mga indecisiveness situation ka, may mga hindi wala ka talagang kasiguraduhan sa ibang aspeto ng buhay mo or ganun. No, ingat na lang din. Pero nasa sayo din naman yan. Wina-warning nga na kayo ni universe. Okay, iba sa inyo, nandito kayo sa sitwasyon nyo na, ay nag-iisip, may travel ba kayo? Malayo o malapit yan? No? Siguro you're thinking about traveling or nandun ka sa point sa iba sa inyo na nandun talaga yung nag-iisip ka talaga na gusto mo ng bahay, gusto mo magpagawa ng bahay, gusto mo ng ganito, gusto mo mabago yung buhay mo, gusto mo ng may mga ganon situation ako na nakikita sa iyo. Yun nga lang, syempre, medyo kulang, no? Kulang pa sa finances o financial. Yung iba dito, sa nakikita ko sa'yo dito, maaaring nagkakaroon o magkakaroon ka talaga ng hard work or hardship situation pagdating sa pera mo, sa bahay mo, sa pamilya mo, sa relasyon mo o sa trabaho mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga time na pwedeng manakit yung ulo mo at paa mo. Ang nakikita ko rin kasi sa'yo dito is maybe sometimes nandun ka sa point na kahit na nakakaramdam ka na ng pagod, hirap, or mga bagay na pinagdadaanan sa buhay, nalungkot man yan, but you're hiding your feelings din sa nakikita ko sa'yo dito. No, kumbaga iniisip mo na lang yun na sana matapos to, sana ma-accomplish to. Nandun ka sa point. You want to put effort in some aspect of your life, pero when it comes kasi sa'yo dito, if you want to achieve this situation to success or yung mga manifestation and desire mo, put effort daw. Kumbaga, tandaan mo palagi na you are the controller of your life. Ikaw yung driver ng buhay mo. Nobody can control you, no? Ang nakikita ko sa'yo dito. But you need to trust to your intuition. Kumbaga, nandun yung point na depende sa'yo kung paano ka pipreno, ganyan. And nandun kasi you have the tortoise then, kung mga nagda-drive kayo, siguro you need to be very careful when it comes to vehicles. Sa nakikita ko, if you have a travel then, siguro nandun din yung pag-isipan mo rin maigi, no? O kumbaga, maaaring nagkakaroon ka na matagal na plano, ganyan. Kumbaga, we have the devil, may ganun. Diba, nandun yung point na slowly but surely talaga, no, pagdating kay tortoise na nakikita ko sa'yo dito. Yung iba kasi sa inyo, you're feeling stuck. You're feeling stuck, you're feeling trapped, or you're feeling stagnant in some aspect of your life. Yun ang nakikita ko. Siguro na handong point na nalilito ka. Yung mga bagay na pwedeng nalilito ka, pwedeng sa relationship, nalilito ka, hindi mo alam kung saan ka doon, or pwedeng sa mga sitwasyon na sa paligid mo, o kung saang sitwasyon ka man, pwedeng nandun ka sa point na yun, parang hindi ka makagalaw, parang nasisikipan ka, or hindi ka makakilos ng malaya, pwedeng nandun sa point na yun, ano, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Sa iba sa inyo is, pwedeng may tao ako na nakikita na hihingi sa iyo ng tulong dito pagdating sa kaperahan. Parang may hihilingin siya sa iyo, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba sa inyo is, ba't may nagsisinungaling? Alam mo, may tao dito na very kind eh. Hindi ko alam why, but maybe this is you or someone who's connected sa'yo. Kind siya, pero ang nakikita ko sa kanya, may pagsisinungaling sa kanya. Or pwede rin na handong sa point na nagiging hidden lang yung pagiging mabait niya, pero deep inside meron siyang dark thought pagdating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito. Tingnan nga natin, may taong may dark thought sa'yo. May sakit ka ba? Iba dito may sakit. Kung magpapa-check up kayo, siguro may malalaman kayo. Ikaw or someone who's connected sa'yo, pwedeng may mga malalaman ka na hindi mo nakikita na may sakit ka pala, ganyan.
there's a hospital and doctor ako nakikita, or maybe this is a check-up lang din or need to check up. Ako nakikita dito may mga mako-confine or paralyze, or puwedeng nando'n sa point yung iba dito matagal lang na nangyari yon pero still recovering ka pa rin, maybe this time ano, yun. Sana wag na maulit kasi 'di ba may nakita tayong mauulit daw. Ay may iba sa inyo nagkakaroon kayo ng pag-uusap related to a territorial, bahay, ganyan, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, andun din yung responsibility na parang you sacrificing your responsibility pagdating sa iyong relationship, sa family mo, ganyan. Yan, ang nakikita ko sa'yo dito. And then also, may mga bagay ka kasi rin na gusto mong tapusin this time. Siguro, kung may bahay or may lupa ka siguro, tas gusto mo ng bahay, tapos naghihingi ka pa kay universe na sana makamit mo yung mga pangarap mo sa buhay, meron ka na ngang lupa, ba't hindi mo na lang tapusin? Kumbaga, you need to finish it na lang din ano, sa nakikita ko, kasi ibinigay naman din sa'yo. After na lang yun, 'pag nakamit mo na yun, 'di why not, tsaka ka na lang uli humiling, 'di ba? Ibibigay naman yun sa'yo. But may mga sitwasyon din ako sa iba sa inyo na you need to finish it. Kasi parang may naumpisahan ka na kailangan mo daw tapusin para ma-achieve yun. Kumbaga, may mga sitwasyon kasi na puwedeng nahahang lang, ganyan. Puwedeng sana hindi napapabayaan but nahahang yung situation na iyon sa nakikita ko. Be responsible kung gusto niyo talaga ng bahay, ganyan, o apartment or building or condo, ganyan, be responsible lang din, no? Kung, kasi you will achieve it, we have the sun din kasi ma-achieve mo naman siya. Or pwedeng na doon ka sa point na magkakaroon lang ng, may mga bagay ka lang na siguro na hinihintay, no? Na ma-achieve this time sa nakikita ko sa'yo dito, na gusto mo matapos. Pagdating sa mga kasamahan mo sa trabaho, siguro mag-ingat ka na lang sa kanila dito. Kahit bigay mo kasi yung best mo, or puwedeng sa karelasyon, ganyan, ano, o sa paligid mo. Alam mo yung kahit na ibinibigay mo yung effort and hard work mo sa kanila o sa sitwasyon na iyon, parang hindi sila kontento. Parang hindi mo na ibibigay yung kanilang kasiyahan, o hindi mo na ibibigay yung fulfillment na gusto nilang ma-receive sa buhay, o puwede rin kasi na hindi lang talaga kanila gusto, ganyan, or talagang hindi lang siguro nasa sa'yo yung puso nila, puwede ngang gano'n ano. Kasi when it comes dito sa situation mo is nandiyo yung point na may mga tao na nagja-judge, or maybe you're judging something, ganyan, or yung may mga nagmamaliit, pagmamaliit, ikaw 'to or siya, vice versa. May mga kamalian din ako na nakikita sa iba sa inyo. Sana you be very careful lang din, lalo na kung may mga tinutulungan ka o kaya sa sa trabaho mo, ingat lang din sa nakikita ko sa'yo dito. Andun din yung pagkakaroon ng self-doubt sa ibang aspeto ng buhay mo. May mga bagay daw na hindi mo na kumpleto or unfinished business talaga ito, no? Parang nakita ko dito. Yan, may mga unfinished business na parang hindi mo alam paano aksyonan, paano umpisahan, o paano gawin, o paano i-move na dun sa point na yon. Napanghihinaan ka siguro ng ng lakas o ng loob, puwede na dun sa point na yon. May mga delay situation din ako na nakikita sa'yo, 'no? Puwedeng may mga made-delay, ide-delay, or kung ano man delay 'yan situation sa iba sa inyo. Nandun din yung point na nagkakaroon ng mga doubt, 'no, situation, 'yan. Kumbaga nandun yung point na puwedeng sa iba dito nagkakaroon lang talaga kayo ng few options in life. Kung saang aspeto ng buhay mo 'yan, 'no? Sa nakikita ko sa'yo dito, nagkakaroon ka lang ng mga options, or nandun yung point na sa iba kasi may mga missed opportunities na puwedeng lumakpas sa'yo. 'Yun, puwedeng sa iba hindi ka lang talaga sigurado. 'Yun, this time. Sana hindi kayo tinatamad, 'no? Sabay gano'n, eh, 'no? Sana medyo sipagin din kayo, o kaya kung sa trabaho, or travel man 'yan or trabaho or mga bagay na idea na gusto mong aksiyunan, siguro this time hindi mo pa siya magagawa, 'no? Ang nakikita ko siguro nando'n sa point na may mga bagay ka siguro na inuuna, o kaya nagdadalawang isip ka talaga do'n sa sitwasyon kung gagawin mo ba siya or hindi.
kung saang aspeto ng buhay. May mga ganong sitwasyon kasi na na parang you thinking negativity. Pero maging, sa iba sa inyo ha, kung dito sa sitwasyon mo, kung sa health issue yan, you need to work it out daw, yung health issue nyo. Siguro, kung may mga bagay na ginawa nyo na noon, na nag-exercise kayo, nagda-diet, siguro this time ulitin nyo uli siya. Mas good siya para din yun sa health nyo sa nakikita ko sa inyo. Sa trabaho, kung gusto mo, nasa iyo yun. It's up to you to make it happen kasi, ano. Okay. Meron ka raw, hindi ko alam kung meron kang bagong gagawin o mga bagong aaksyonan o mga bagong places na gagawin dito. Yun na nakikita ko sa'yo dito. No? Pwedeng bagong trabaho, pwedeng nasa section 1 ka, section 2 ka ngayon, section 3, pwedeng pa umaga, patanghali, panggabi, malilipat ka doon. No, may mga bagong gagawin ka dito sa sitwasyon. Also sa iba dito is may mga pagpasok ng pera din ako na nakikita sa iyo. Pero ang sabi dito kasi hindi naman siya gano'n kalaki but at least may pumasok 'di ba dito sa situation. Yaan ang nakikita ko sa iyo dito. Siguro within the 11 days, 11 weeks, 11 months, mga gano'n or sa iba dito may mga mare-receive ka na ano ba 'to? May mga mare-receive ka na hagaki na kailangan mo i-progress dito sa situation ano, and you will achieve it ang sinasabi dito. Yan. Pwedeng ano ba yung hagaki? Papers, documents, or letters, parang ganon. Yun. Or maybe text message. May mare-receive ka raw. May mga bagay o sitwasyon ka na tinitimbang this time sa nakikita ko sa'yo dito. Yung iba dito, you'll go to the flow, no? Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is related sa iba dito is a family member or a family. Ganyan. Ang nakikita ko or karelasyon also, di sa relationship din kasi. Nandun yung point na may mga bagay ka na gusto mo na aksyonan, gusto mong itama, or gusto mong i-correct. Sa iba sa inyo. Iba sa inyo, maybe you're involved sa, sa law or justice. Ano ba to? Libra. Ay, ano ba yan? Universe, ang dami. Ay, tinamad. Ang dami. Oo. Na mag-ingat ka, oh. Sa pera mo. Sana hindi ka maloko pagdating sa pera. Or maybe nandun yung point na may tao na lolokohin ka pagdating sa pera. Or may tao na hihingi sa'yo ng suporta. O may sinusuportahan kang tao pagdating sa pera. Sa iba sa inyo, nandun yung point na baka manakawan kayo, madinglang kayo, madaya kayo. Ingat na lang din, no, pagdating sa pera. Hindi naman masamang mag-ingat din. May tao kasi na na magaling magsalita. Parang hindi mo mapapansin na na ganun yung intention niya. Mag-ingat ka na lang. Six. Parang 3 na yung 6 mo. Ay, 4 pala to. Parang 3 yung 6 na nakita ko sa'yo. Okay. Alam mo, meron talaga sitwasyon, we have the will. May sitwasyon na naganap na magaganap muli ngayon. Hindi ko alam why. Pero, nandun sa point na yun, or sa iba sa inyo is may mga bagay o sitwasyon na makapagpapahatak sa iyo sa nakaraan. Ibig sabihin, sa iba is may mga tensyon na hindi pa totally nare-resolbahan. Pwedeng nandun sa point na yun. Sa iba sa inyo. Ay, may malalaman ka raw katotohanan na pwede ikalungkot mo. Sabi dito, sana hindi lahat. Basta, di ba, winarningan ko na kayo, may scam. May mai-scam. Merong tao na gagamitin ka lang. May tao na makasarili at sakim. May pang-aabuso. Pwede nga abusuduhin ka, or abusuduhin mo yung sarili mo, or pwede na din yung
may mga nangutang na hindi ka naman talaga nila mababayaran or kung may mga mangungutang man, hindi ka pa rin nila mababayaran. Nandun sa point na yun or nandun sa point na sa iba sa inyo is may i-undervalue ka kasi nung tao eh, no? Yan, pwedeng halimbawa sa kasamahan mo sa trabaho o kaya karelasyon mo, di ba? Kumbaga kasi sa sobrang bait mo at hindi mo napapansin, ina-undervalue ka na pala niya. Pagtalikod mo kung ano na pala niya sinasabi niya sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. O kaya palaging walang katuturan yung mga ginagawa mo sa kanya, 'di ba? Yan, pwedeng nandun sa point na palagi ka niyang binubuli o palagi kayong nag-aaway, mga gano'n, mga complicated situation, ganyan. Sa iba naman sa inyo is may mga tao na hindi magiging equal pagdating 'no, hindi sila kumbaga dapat 50-50 'di ba, ganyan. Siguro hindi sila magiging equal o hindi siya magiging equal sa'yo. Nandun din yung point na mag-ingat kayo when it comes to a credit card din sinasabi ko sa'yo dito or may mga situation na related to a credit card. Baka may mga unpaid debit o kaya naman may mga bibilin ka na isang sitwasyon sa buhay mo na, may mga ano ba 'to? May mga free, hindi naman po yun free kasi may bayad yun o kaya is may nagpadala sa'yo na may nakipag-usap sa'yo 'pag nilik mo 'to, 'pag pinasok mo 'tong site na 'to is ganito, ganyan-ganyan. Baka po ma-scam kayo kaya ingat na lang din o kaya sa mga tao na makikilala mo na mga bago 'no. Kumbaga you need to see the fact of the situation para din hindi ka mag-mess or hindi ka maloko o malinglang o hindi maging problema talaga yung sitwasyon kasi ang nakikita ko sa'yo dito is pag-isipan mo daw maigi talaga kasi there is someone here is na may hidden sa'yo or yung point na may sikreto itong tao na ito. Yan, magaling din kasi siyang magkapag-usap or magaling siya, matalino. No, ingatan niyo na lang yung sarili niyo. Palagi yung lumalabas sa'yo, no? Parang nandun yung point, hoy, gumising ka, Libra, kanina ko pa pinapalabas sa'yo yan. Nandun sa pinuulit-ulit kasi, no? Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And there's a situation dito sa sitwasyon mo na palagi mong iniisip and you're still holding yung bagay na yun, no? Sa nakikita ko sa'yo dito sa situation, nagkakaroon ka na pag-isolate or nandun yung point na nagkakaroon ka talaga ng hardship situation in some aspect of your life. Nandun yung point na sometimes siguro yung feeling mo hindi ka naiintindihan o hindi mo siya naiintindihan o may mga hindi pagkakaintindihan o you feeling rejected and abandoned. May pag-iwan din sa ere akong nakikita sa'yo dito. Baka sa relasyon hindi mo alam na ikaw na lang pala yung nag-iisa sa relasyon. May mga gano'n ano, parang akala mo lumalaban pa siya sa relationship, pala ikaw na lang pala yung lumalaban. Ang hirap ng gano'n, 'di ba? Pero kung pareho naman kayo masaya, why not, 'di ba? But still, 'wag mo kakalimutan yung sarili mo. Yun ang nakita ko. Pero alam mo, mayroong ibibigay sa'yong sign sa universe. Sana ma-receive mo siya, sana hindi mo siya ma-ignore, pero may ibibigay daw siya na sign sa'yo to move on. Hindi ko alam kung saang aspeto ng buhay mo eh. Pwedeng sa love life, pwedeng sa trabaho, mga ganun. Pero may i-offer siya sa'yo. Or there's an offering situation ako na nakita. Alam mo dito sa sitwasyon mo din, sa nakikita ko sa'yo dito, kasi dito sa sitwasyon may tao dito na makasarili at sakim. Alam mo yung parang kahit na may mga time na nahihirapan ka na, they don't care. Basta yung sa kanya yung gustuhin niya at gusto niya. Sana hindi ikaw to, no? Ano yung universe? Bata? Mas bata? May tao daw na mas bata sa'yo dito. Hindi ko alam kung karelasyon mo siya or a person who care or maybe caring ka sa kanya, no? Pwedeng mas bata or ikaw yung mas bata. Dito sa sitwasyon, medyo ang nakikita ko kasi dito sa sitwasyon mo, mayroong pinagdadaanan ako nakikita or nandun yung point na may tao talaga na masikreto. Yun ang nakikita ko dito. May taong masikreto. Yun.
May mga bagay ka na pinupursige at tsinatsaga mo, no, dito. Maybe in the past, there's a deep wound or may mga battle ka talaga na sinuong, ano, and this time na doon ka sa point na pinag-iisipan mo na talaga this time yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay. It's good yun. Hmm? Busy ba kayo? May iba dito busy. Pero nandito kasi si Devil, nababother ako kay Devil ah. Pwede may mga devil parts sa buhay nyo. Kung sino may mga toxic sa buhay nyo yan. No? May nagsisinungaling talaga. Dito sa sitwasyon mo, universe, tama ba yung nasa isip ko? Hindi. Okay. May mga bagay daw na nalilito ka. May mga bagay na nalilito ka, but you try. You try to make it balance. Nandun ka sa point na you feeling trapped, you're feeling stuck, or hando yung point na nagkakaroon ka talaga ng choices sa buhay mo. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pwede na yung point may mga frustrations in life, but still, is you try to make it balance pa rin, ganyan. May nakikita rin kasi ako talaga na mga tao na they want to compete sa iyo or may mga competition situation o pakikipagtalo, may mga pakipagtalo. May mga tao na they don't want to teamworks or ayaw nila talaga sa iyo or ayaw nila na ayaw nila makapag-collaborate, ganyan. Kumbaga, conflict ito no, sa mga disagreement situation, ganyan. Yung iba sa inyo, medyo sana hindi kayo ma-misalignment or umiwas ka na lang sa mga matataas ang ego. May mga bagay rin kasi ako na nakita na parang nagtitiis ka, nagtitimpi ka. Yun. Sana, huwag mo kakalimutan yung sarili mo na mahalin and do your passion, take a risk, jump to your passion and mag-go out ka, di ba? Para ma-refresh ka rin sometimes. Kasi kailangan, basta palagi mo tatandaan, Libra, na the choices is always available, is in yours. Anytime pwede kang lumabas sa meron kang sitwasyon na nahihirapan ka. Choice mo na yun. No? Arigato namaste, God bless.